Yes, siguro. I think, di ba, first time nyo rin itong mapanood. So, especially kay McCoy, ano yung pakiramdam that you've seen this with the audience now, and yung nakita mo yung reaction ng mga manonood. Ano yung pakiramdam nung... Una-una po, papasalamat po muna kami lahat po dito na nasa harapan po sa inyo, sa oras ninyo, sana naihatid namin yung magandang mensahe sa mga kasundaluhan, media, sa religion community, sa mga friends po namin, sa showbiz po, and showbiz family ko, kami. Love you. Since we were joined by the mom of Mr. McCoy De Leon, Mommy, do you have any message to your son? Since we're here, we're very emotional. We just finished the filming of In Thy Name. Wala. Happy lang talaga ako. And proud. God bless you and more power. Thank you very much. Wow, that's a relief and actually a good commendation coming from your mom. Being a proud mom, that's something to celebrate. Congratulations, McCoy, to the rest of the cast. Do we have any more questions from our media friends? Kindly raise your hands, please. My question is for McCoy. McCoy, from doing David and Father Rowell, I'm just curious kung paano ka bumibitaw sa mga bawat characters na ginagawa mo. Salamat po. Actually, nakakabaliw po talaga. Nakaka-confuse sa utak po kasi madali po gawin yung mga physical na movement, like magiging soft ka lang as father and magiging garapal ka as David. And I'm siguro ang nakatulong sa akin yung being di sobrang pagiging religious person talaga. Pero ito talaga yung reason, naging faith ko lang talaga na nagpatulong ako sa Diyos at kay Father Rowell na magagpasan ko to, maitawid ko tong pelikula. Kung napapansin niyo po, si Father Rowell, tahimik lang siya. Binigay ko yung parang tahimik na atake ng isang character. Based kasi sa research namin na natutunan ko kay Father Rowell, sobrang self-spoken yung tao. And sabi ko, paano ko siya magiging strong as a person, si Father Rowell, sa pelikula? Medyo nakarelate ako kay Father Rowell na malapit sa akin nung natutunan ko yung history niya, paano siya makitungo sa tao. Hindi ko na may isa-isa pero alam mo yung feeling na di mo naman kamag-anak pero parang konektado kami. Yun lang po, parang binalik ko lang yung dati kong pagkatao. Si David naman kasi araw-araw ko na halos ginagawa. Baga parang nasanay na rin and mas madali maging masama sa totoo lang. Mas mahirap maging mukhang mabait. Yun yung para sa akin. Congratulations, McCoy. Salamat po. Thank you very much. Any more questions from our media? Grupo ng Abu Sayyaf. Paano nyo gaano kahirap po yun na ipakita ngayon sa public eventually after this happened in year 2000 po, di ba? So, ano po yung mga struggles na ginawa po ninyo or gusto nyo ipakita dito sa bagong audience na mga kapanood itong pelikula? Maraming salamat sa lahat po ng nakikinig ngayon. Para sa isang director na na-kidnap noon, I was kidnapped by the Abu Sayyaf in 1994, and having been raised in Mindanao and a witness to the conflicts in Mindanao, the military sacrifices, the sacrifices of our soldiers who gave their lives, at sa lahat ng mga naging biktima na nakasama ko noon, doon ako nagkuha ng hugot para mas laliman pa yung istorya namin. And this is my dream movie. Bawat detalye ng pelikulang ito, mula sa mga sundalo, mula sa mga survivors, ay pinag-isipan po itong i-execute
Hindi man madali kasi hindi naman lahat natin pwedeng ipakita lahat ng detalye dahil this is only 1.5 hours. But the story and the meat of the movie is there. It's about Father Ruel. It's the God's love story through the life of Father Ruel. Congratulations nga po kasi doon sa medyo bandang huli ng movie. Talagang dinala nyo po kami doon sa mga eksena na yung crossfire between the military and the kalaban. Talagang isa sa mga sad realities na nakita at naramdaman namin yung naiipit yung mga victims, the civilians, hindi na natin alam kung kaninong bala yung tumatama sa kanila. And this was really brilliantly captured sa ginawa ninyo. Kaya Armat, napakahusay. Congratulations po. Gusto kong itanong kay JC at yun nga kay Makoy. Kasi parang nabaliktad yung dun sa mga roles na ginagawa ninyo sa TV. Naging very bad boy ka dito, JC, na